Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po ulit dito sa ating Itang Tabunan PH channel. And ito, mga kaibigan, matinding balita ito mga kaibigan patungkol ito sa National Security Council natin sa Pilipinas mga kaibigan. At ito, tingnan natin mga kaibigan, analyze natin kung ano ba nangyayari dito. Okay, so patungkol ito sa National Security Council at ito nga, may inilabas si Pangulong Bongbong Marcos na executive order patungkol dito sa mga members ng National Security Council. Kung matatandaan ninyo mga kaibigan, 2 months ago, kung tama yung remember natin, around October or November, nung natatandaan ninyo, yung na-contempt si Attorney Zulaika Lopez sa Congress dun sa Committee Hearing on Good Government and Accountability, nag-demand si Vice President Sara Duterte dun sa mga accomplishment ng National Security Council of the Philippines. Okay, kasi nga, basically or automatically, member ang Office of the Vice President doon sa National Security Council. And ngayong araw na ito, January 3, naglabas ng executive order si Pangulong Bongbong Marcos patungkol dito sa amendment or pagbabago ng mga members ng National Security Council. At isa sa mga pagbabago mga kaibigan ay ang pagtanggal ng Vice President at ng former President. Okay? Itong based sa record natin mga kaibigan, meron pa tayong living, 3 living former presidents. Si Pangulong Joseph Estrada, si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, at si former President o Pangulong Rodrigo Roa Duterte na father or ama ni Vice President Sara Duterte mga kaibigan. And of course, alam naman natin kung anong nangyayari ngayon patungkol dito sa relasyon ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. At eto, may balita tayo from UNTV. Nanghiram tayo ng video from UNTV. Hopefully hindi tayo ma-copyright nito mga kaibigan. Eto, pakinggan muna natin. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reorganization. By the way, bago natin pagpatuloy, like and share ng video na ito para ng mga tao kung anong kahalagahan nito, lalo na dito sa National Security Council, kung anong role nila, at paisang subscribe na din mga kaibigan. Isang kaligayahan na po natin yan. Kaligayahan po natin na magkaroon tayo ng mga isang subscribers lang isang araw. Maraming salamat. Ito, pagpatuloy natin. Ng National Security Council o NSC sa ilalim ng Executive Order No. 81. Wala na sa listahan bilang miyembro ng Council ang Vice Presidente at mga dating Pangulo ng Bansa. Paliwanag na Executive Secretary Lucas Bersamin, layo ng EO na i-streamline ang membership ng NSC at ang Vice Presidente ay hindi itinuturing na may kaugnayan sa mga responsibilidad ng NSC. Okay mga kaibigan, ito explanation ni Executive Secretary Lucas Bersamin that the Vice President needed. Okay, basically, tingnan natin mga kaibigan yung posisyon ng Vice President at ng basic role ng Vice President mga kaibigan. As Vice President in general mga kaibigan, ano ba ang role ng Vice President? Comment nyo dyan kung ano sa tingin nyo ang role, kung ano ang naiintindihan nyo or kung ano sa tingin nyo ang basic role ng Vice President of the Philippines. Okay. So dito mga kaibigan, ang basic role
ng Vice President ay spare tire in case hindi available yung Pangulo. O halimbawa, yung Pangulo ipunta ng ibang bansa. So basically, itong Vice President ang magte-take over. So in some cases, halimbawa magkasakit ang President, magkasakit hindi available, or may health reasons, whatever, itong Vice President ang magte-take over. Okay? For the meantime, while waiting, while under recovery yung President. For cases like that, mga kaibigan. So basically, whatever is the implementation, whatever is the program the current government that the president is doing, basically dapat alam yan ng Vice President. At ito mga kaibigan, dito sa National Security Council, mga kaibigan, isa sa mga roles nito ay ang national security and foreign policy or foreign policies, mga kaibigan. So kung ano ang mga desisyon ng Pangulo patungkol dyan sa mga foreign policies, contact with our neighboring countries, with other neighboring countries or other countries, whatever agreements, expected na dapat merong kinalaman yung Vice President. Kasi nga, in case na mawala yung or hindi available yung President, alam ng Vice President kung ano ang pinapasukan ng Presidente. Okay? So, for the first time, simula nang nag-umpisa itong National Security Council, I think almost 90 years ago, so 80 plus years na po ito, ngayon lang pong nangyari na tinanggal ang Vice President bilang member ng National Security Council. So, anong ibig sabihin nito, mga kaibigan? So basically, magiging blind na po itong Office of the Vice President patungkol dito sa kung anong mangyayari or anong information gathering patungkol dito sa national security natin, number one. At the same time, magiging blind na rin po itong Vice President natin kung ano ang papasukan ng President or anong mga foreign policy ng President patungkol dito in relation with other countries, mga kaibigan. So, if blind po ang Office of the Vice President, most likely, magiging, anong tawag nito? Tawag namin inutil or hindi makakagalaw itong Vice President in case kailangan niya mag-perform ng duties in replacement doon sa Pangulo na hindi available at that time. O halimbawa, may threat, national threat, or let's say may terrorism threat ang Philippines, mga kaibigan. Most likely, hindi malalaman niya ng Vice President. Kasi nga, hindi na siya member. Hindi na required mag-submit ng National Security Council any reports doon sa Vice President. Last year nga, member pa ang Vice President sa National Security Council. Hindi nga binibigyan ng report ang Vice President. Kaya nga, nung na-contempt si Zuleika Lopez, nag-demand si Sara Duterte nung contempt si Zuleika Lopez sa Congress at nag-release ng statement si Sara Duterte patungkol doon at kinonsider yun ng DOJ na threat, yung statement ni Sara Duterte patungkol doon sa kay BBM, kay First Lady Liza Marcos at ni Romualdez, kinonsider yun na threat.
nagdemand si Sara Duterte ng mga accomplishment reports galing sa National Security Council. Kasi nga, for how many months, hindi na siya nakatanggap sa mga reports nila at accomplishment reports nila or meetings nila. Kasi as Vice President, dapat alam mo yan. Dapat isa yan sa mga rules mo na malaman mo na, ito yung mga pinasukan, ito yung mga information patungkol dito sa security status ng ating bansa. Dapat alam mo. At the same time, ikaw as Vice President, you can contribute, you can advise to the President what will be a better option to take. The same thing with foreign policies, mga kaibigan. At eto na nga, mga kaibigan, tinanggal yung Vice President. So ano pa magiging silbi ng Vice President patungkol dito sa national security at sa mga foreign policies? Ano pang role? So, ano sa tingin nyo dito, mga kaibigan? Comment nyo dyan. Mahirap ito, mga kaibigan, kasi nga, as Vice President, attach yan sa role ng Vice President na dapat, kasi nga, siya ang second in the position, pero bakit tinanggal siya? Dito natin makikita, mga kaibigan, na itong aksyon na ito ng Pangulo, mga kaibigan, somehow, halatang politika ito. Halatang politika ito, mga kaibigan. Kung titingnan natin, mga kaibigan, naglabas ng statement si Sara Duterte doon sa Congress nung na-contempt si Zulaika Lopez patungkol doon sa napapatayin si Bongbong Marcos, Lisa Marcos at si Martin Romualdez, kasi nga nakatanggap si Vice President Sara Duterte ng threat. So una siyang nakatanggap ng threat, mga kaibigan, bago siya naglabas ng threat doon sa tatlo. Okay, kasi questionable nga din yung threat niya eh. Kasi kahit na sasabihin natin meron siyang kinontrata na tao na kung mamatay siya, siguraduhin papatayin niya yung tatlo. So kahit sinong assassin, mga kaibigan, let's say kahit nabayaran na siya, fully paid na siya, mga kaibigan. Sinong magdidemand sa kanya na tatrabahuin yung inuutos sa kanya, kung patay na yung nag-uutos? Kahit sino, mga kaibigan. Kahit like ako, nakatanggap na ako 100% fully paid, mga kaibigan. I'd rather go to the lesser evil na hindi i-perform yung agreement namin kaysa mayroong mamamatay na 3 tao, mga kaibigan. Nakuha nyo, mga kaibigan, ito. Binayaran ako para patayin itong 3. In case na yung nagbayad sa akin mamamatay na maunang mamamatay. Fully paid na ako. So maghihintay lang ako kung papatayin ito bago ako gagalaw. Okay? So may agreement kami. Kahit sabihin natin nakakontrata yun. In case na mamatay talaga yung nag-utos sa akin, so obliged ako na papatayin yung 3. Diba? Pero, mga kaibigan, ako na nakakontrata doon sa una, makikita ko nga bakit ko papatayin itong 3? Wala na namang hahabol sa akin kung hindi ko yun gagawin yung inuutos sa akin. Kasi nga, at least, kung hindi ko yung gagawin yung inuutos sa akin, breach of contract lang. Diba? So lesser evil siya. Kaysa, papatayin ko yung 3, murder yun. 3 pa. So mas lesser evil yung gagawin ko. So bakit ko pa hahabulin yun? Bakit ko pa gagawin yung utos? Wala na naman. Umano na naman yung nag-utos sa akin. Diba? Yun nga, questionable yun.
And yet, kinonsider yun na threat. At ito mga kaibigan, nasabi yun ni Sara Duterte kasi nga in the first place, siya yung unang nakatanggap ng threat. Ito mga kaibigan, tinanggal siya sa National Security Council. So basically, kung meron matatanggap na information itong National Security Council na threat para doon kay Sara Duterte or threat kay Sara Duterte as Vice President of the Philippines, or kung kahit kanino mang or kahit sino mang former president na buhay pa ngayon mga kaibigan, ay most likely hindi nila malalaman mga kaibigan. Or merong chance na hindi nila malalaman. Kasi nga, tinanggal yung Vice President at former President doon sa National Security Council. Kung titignan natin mga kaibigan, mas malaking kawalan on the part of the President, lalo na in terms of knowledge and advising, kung hindi magko-contribute or hindi mag-advise yung former presidents at ang vice president doon sa decision making ng president compared sa nandoon sila. Diba? Again, malaking kawalan ang hindi pagkuha ng advices galing sa former presidents at ng vice president compared na nandun sila or kasali sila sa National Security Council. Yet, nag-decide ang Pangulo na tanggalin sila. Oh. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, mas magaling pang Pangulo, mas magaling pa si Bongbong Marcos patungkol dito sa national security issues compared sa combined experience ng tatlong former presidents plus the vice president? Or natatakot lang ang Pangulo baka mayroong makuhang information itong Vice President at former President, lalo na si Pangulong Rodrigo Duterte. So dito natin makikita mga kaibigan na halatang politika ito mga kaibigan. Kasi nga, kung ako, ilagay natin yung sarili natin mga kaibigan bilang isang Pangulo ng bansa. Bakit mo pipigilan yung sarili mo bilang isang Pangulo na makakuha ng magandang advice galing sa iba't ibang tao, lalo na sa tatlong former presidents at ng iyong vice president na most likely nasusunod sa iyong responsibility kapag nawala ka? Bakit mo pipigilan yung sarili mo? Alam mo naman na kailangan mo yan. Di ba? So dito mga kaibigan, ito halatang pamumulitika ito. Dito makikita natin na ito si Bongbong Marcos at lahat ng kanyang kaalyado ay natatakot pa rin dito sa mga Duterte. Lalo na dito kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte. Kasi si Joseph Estrada, I think hindi na naman nangingialam eh. Si Gloria Arroyo hindi rin nangingialam kasi nandoon sa Congress. Yung nangingialam lang ito si former President Rodrigo Duterte. Kasi nga may influensya pa rin ito si Rodrigo Duterte lalo na dito sa AFP. Sige, pagpatuloy natin ito mga kaibigan. Sa kabila nito, may kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag pa ng miyembro o advisors. Nakasaad naman sa EO na kailangang masiguro na ang NSC ay mananatiling matatag na institusyon para sa pambansang seguridad. May Diba?
Ayahang Ate. umangkop sa mga nagbabagong hamon at upang matiyak na ang mga miyembro ng konseho nito ay magtataguyod at magpoprotekta sa pambansang seguridad at soberanya. Ano ibig sabihin yan mga kaibigan? So anong gustong ipalabas ng order na yan mga Pangulo? Sabi nila, itong Vice President ang yung tatlong former presidents ay wala ng concern sa national security natin or threat na sila? Or baka natatakot lang talaga siguro sila kasi nga merong dalawang Duterte na kasali sa National Security Council, mga kaibigan. O, comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo ang nangyayari dito mga kaibigan. Kasi itong huling statement na ito, to remain stable national, stable and reliable agency. Bakit? Kung nandoon ba ang Vice President at yung former presidents, bakit? Magiging questionable na ba yung National Security Council natin? Hindi naman Wala namang issue even last year na member sila. Bakit tinanggal? Di ba? Makikita natin na wala talagang goal or wala talagang clear na purpose yung pagtanggal ng Vice President at former presidents dito sa National Security Council. Walang ibang rason. Wala tayong ibang rason na nakikita dito mga kaibigan, kundi pamumulitika lang ito mga kaibigan. Kasi kapag nandoon pa yung former presidents, lalo na si Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte, meron silang malalaman patungkol dito sa national security at the same time sa mga foreign policies ng current administration mga kaibigan. So delikado ito mga kaibigan kung lahat ng members ng National Security Council ay walang kakayahang mag-oppose doon sa decision making ng Pangulo or ng kahit kanino man, delikado po yan. Nandoon na naman si Martin Romualdez, member. So kung anong sabihin ni Martin Romualdez, at alam naman nating takot itong si Bongbong Marcos doon sa kanyang pinsan, mag-a-agree na lang ito lahat. Wala nang mag-uupos, wala nang magiging yung tinatawag natin na devil's advocate kung saan magpipresent ng mga ideas or opposing ideas for proper evaluation. So lahat na lang mag-yes, mag-a-agree mga kaibigan. Magiging delikado ito. Lalo na dito sa ating foreign policy. Foreign policy po natin mga kaibigan, mahalaga po yan kasi part po dyan ang relationship natin doon sa ibang bansa. Okay? So dito na lang po muna tayo mga kaibigan. Comment nyo dyan kung anong opinion nyo patungkol dito sa desisyon ng Pangulo. And then paki-like and share ng video na ito and then paki-subscribe ng channel natin. Okay? Maraming salamat po sa lahat at magandang araw po sa inyo.